Nitong Lunes, idineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin nito, ayon sa komite, tama at kumpleto ang anyo ng mga dokumento para masimulan ang proseso ng impeachment. Hindi pa nito sinasabi kung may basihan o dahilan ang mga paratang, kundi ito ay unang hakbang lamang sa legal na proseso. Pahayag naman ng palasyo sa briefing ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. So that's the process. We have to respect that. Aniya, matagal nang malinaw ang paninindigan ng Pangulo na wala siyang nagawang anumang pagdamag sa batas o kilos na maituturing na impeachable. Kaya nananatili siyang tiwala at panatag sa sarili sa gitna ng mga ibinabatong aligasyon. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Tinugunan din ni Castro ang pangamba na maaaring magdulot ng political instability ang sabayang impeachment complaints laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Aniya, bagamat hindi nababahala ang Pangulo para sa kanyang sarili, nag-aalala siya sa posibleng epekto nito sa ekonomiya at sa buong kalagayan ng bansa. So nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampas sa kanya hindi para sa sarili niya. Dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offense siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Samantala, tinawag ng Malacanang na irrelevant ang pahayag ng Makabayan Bloc na kabilang sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos. Iniuugnay ng grupo ang Pangulo sa aligasyon ng organized plunder at ikinumpara pa siya sa kanyang ama. Tugon pa ni Castro, hindi na bago ang ganitong mga pahayag mula sa Makabayan Bloc at madali umanong magbintang sa harap ng media. Subalit mahirap patunayan ang mga akusasyon. Binigyang din ni Castro na bagamat iginagalang ng pamahalaan ng freedom of expression, hindi ito nangangahulugang maaring magbitaw ng mga paratang ng walang sapat na ebidensya. Ma'am, quick reaction lang po sa naging development today ng impeachment proceedings versus the President. The House Committee on Justice found the two complaints sufficient in form. So that's the process. We have to respect that. But ma'am, quick follow-up lang. Is the Palace confident that these two complaints will not be sufficient naman po sa substance given na may separate briefing po sila regarding this? Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Two new impeachment complaints against VP Sara Duterte this morning. If I may use the complaint delves into the Duterte's behavior during deliberations on the 2026 budget. It echoed the earlier allegations on culpable violations of the Constitution, and now it includes the affidavit of detainee Ramil Madriaga. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Yusek, just a follow-up. Hindi po ba nababahala yung Malacanang na with these simultaneous impeachment raps against the two highest officials of the land, it may signal political instability to the international community as warned by Senator J.V. Ejercito? Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampas sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offense siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. May we get Malacanang's reaction to Makabayan Bloc's pronouncement this morning that they endorsed the impeachment complaint because PBBM is allegedly the biggest fish in this organized plunder. And they also likened PBBM to his father and said, like father, like son. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Bloc? Madali po kasing magbintang, madaling magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya.